Okay, so ito yung bagong Infinix 030 4G. At ito yung tinagurian kong best under 10K ngayong 2023. 120Hz curve AMOLED display, dual speakers, 45-watt fast charging with bypass, malaking RAM, malaking storage, 108 megapixel main camera, at 50 megapixel selfie cam na kayang mag-record in 2K resolution sa halagang 9,999 pesos. At kapag naka-sale, pwede na lang nating makuha for around 8,000 plus. Okay, so skip na natin yung unboxing. Ito na lang yung mga accessories na kasama sa box at umpisahan na agad natin sa design. May tatlong kulay na ino-offer ang Infinix dito. Meron silang mist green, sunset gold, at itong nabili ko ay tinatawag nilang pearly white. Honestly, kung available lang talaga yung mist green nung mga panahong bumili ako, yun yung pipiliin ko. Kasi halos pareho lang yung itsura nun sa green version ng Infinix 030 5G na nagustuhan ko talaga. Itong pearly white, well, maganda rin naman. Actually, tinanong ko rin yung mga kasama ko sa bahay. Yung girlfriend ko, sinabi rin na maganda. So siguro ang sa akin lang, ewan ko kung ako lang ba, pero may pagkalapida or tiles kasi yung datingan. So yun nga. Personally, mas pipiliin ko yung mist green. Now, in terms of comfort, panalo to kasi nga parehong curve yung harap at likod. So, komportable talaga nating mahahawakan. Magaan lang din kahit malaki yung mismong phone. At of course, expected naman na mostly plastic yung materials since budget phone nga lang. Pero nakakatuwa kasi nakapaglagay pa sila ng Corning Gorilla Glass protection dito sa harap. Hindi nga lang nakalagay sa website nila kung anong klase ng Gorilla Glass. Sa GSM Arena, Gorilla Glass 5 yung nakalagay. At kung same display nga to dun sa ginamit nila sa 030 5G version, malamang sa malamang Gorilla Glass 5 nga yan na mas impressive pa lalo na sa ganitong price. Pero hindi pa tapos dyan kasi meron pa tong official IP54 na water and dust resistance. So protektado rin sa mga talsik ng tubig, halimbawang aksidenteng matapunan, biglang maulanan, ilang brands lang ang naglalagay nito sa mga budget phones. So 2 thumbs up talaga pagdating sa design. Okay, so sunod naman natin pag-usapan yung display. Again, meron tayo ditong 6.78-inch curve AMOLED screen na may 120Hz refresh rate at 360Hz na touch sampling rate. So una ko itong sinubukan sa panonood ng videos at good news naman kasi meron tayong Widevine L1 dyan. So full HD yung playback resolution natin sa mga streaming services like Netflix. At dahil naka-AMOLED panel nga tayo, may expect din talaga natin yung matingkad na kulay, excellent contrast ratio, deep blacks, good viewing angles, at dahil nga almost 7 inches na rin yung screen, magiging mas immersive pa yung panonood natin. Plus, dagdag pa natin dyan yung dual speaker setup dito. Sound by JBL din daw yan tulad sa mga Note 30 series phones ng Infinix na para sa akin more on marketing lang din talaga. May pagkagaralgal ng konting-konti kapag sinagad yung volume and of course, tulad sa ibang mga smartphones, medyo lacking din pagdating sa bass. Pero legit naman na malakas yung tunog at sa ganitong price, good sounding speakers na to. May mga phones nga na more than 20k yung price tapos isang speaker lang. So overall, pasadong-pasado rin yung speakers para sa akin. Pero balik tayo sa display. Sinubukan ko rin to for social media browsing para i-test yung high refresh rate feature at well, nagana naman yung 120Hz refresh rate natin dyan. Swabe yung scrolling natin. Yun nga lang, nakita ko ulit dito yung refresh rate issue ng mga dating Infinix at Tecno phones. At yan yung automatic na pag-limit nila sa refresh rate ng phone kapag lobat na. Bali kapag 20% pababa na lang yung battery, may stock na tayo sa 60Hz. At hindi na natin magagamit yung 120 kahit pa iset natin sa 120Hz yung refresh rate settings. At well, hindi naman siya yung issue kasi may dahilan naman ang Infinix dyan. Since nangyayari nga yan kapag lobat na, ang purpose niyan ay para mas magamit pa natin ng matagal yung phone. Mas mababa ang refresh rate, mas less din yung kain sa battery. Paano masabi? So, ang issue lang sa akin dito, para sa akin, dapat tayo ang masusunod sa ganitong klase ng mga bagay. Kumbaga, dapat tanungin muna tayo ng phone. Like, Lobat ka na eh. Okay lang ba na bumaba tayo sa 60Hz? Or tuloy lang tayo sa 120? mga ganong sitwasyon. At yan naman ay hindi big deal at hindi rin deal breaker. Gusto ko lang talagang malaman nyo bago kayo bumili para hindi kayo magtaka kapag ginagamit nyo na. Isa pang bagay na magugustuhan natin sa display
ay yung in-display fingerprint scanner. Again, iilan lang ang phones under 10K na may ganitong feature, so ang lakas makasosyal at aakalain mo rin talagang upper mid-range phone yung gamit mo. Yung pagiging curve ng screen, ganun din. Alam naman natin na usually sa mga flagships and upper mid-range phones lang natin makikita dati yan. Sobrang nipis ng bezels, maliit lang din yung punch hole. So overall, pagdating sa display, sulit yung 10K mo dito. Pero ang tanong ng karamihan, kamusta naman yung performance? Well, gamit natin dyan ang MediaTek Helio G99. At alam ko na rin yung sasabihin nyo, G99 na naman, wala na bang bago? At yes, eto na yata yung pinakagasgas na chipset ng taon. Napakaraming phones na naka-Helio G99 this year, pero real talk, sa under 10,000 pesos na price, isa pa rin to sa magagandang chipsets na makukuha natin. At kung may mas maganda man, for sure, maaapektuhan naman yung ibang mga aspeto. Na tipong ganito nga yung chipset mo, pero ganito lang yung display, ganito lang yung charging, ganito lang yung camera. Kaya kung susumahin natin yung kabuuang specs or features ng phone na to, considering the presyo, happy na ako sa Helio G99. Kasi hindi rin naman pwedeng sabihin na mahinang chipset yan. Sa Antutu benchmark, nakakuha din tayo ng around 400,000 points. Also, andyan din yung malaking RAM at storage natin. 8 gigs yung physical memory, tapos 256 gigs na rin yung storage sa 10K na price. So sa real life usage, masasabi ko na enough na talaga yung performance para sa mga apps na ginagamit natin sa araw-araw. Hindi lang talaga pwedeng asahan sa mga graphic-intensive games. Casual gaming pwede, pero mga demanding games like Genshin, expect na mahihirapan yung phone natin. Mobile Legends, wala tayong problema. May ultra graphics at super frame rates tayo dyan, at smooth yung laro ko for the most part. Kung may frame drops man, sobrang bihira lang at hindi rin naman sobrang ramdam. Call of Duty natin, mababa lang yung available settings, but still, good enough na rin for casual gaming. At meron ding gyroscope kung sakaling ginagamit mo yan for aiming. Tapos sa Genshin Impact, hinayaan ko lang to sa default lowest graphic preset at malalaro naman natin kahit papano. Expect lags and stutters nga lang since hindi naman to designed for budget phones. Now, ang good news naman, alam naman natin na bukod sa pagiging power efficient, hindi rin gaanong nag-iinit itong G99. So kung matagal kang maglalaro dito, hindi ka mag-aalala sa overheating dahil sa 3 games na tines ko, hindi man lang ito umabot ng 40 degrees. At speaking of matagalang paglalaro, isa pang magandang feature dito, yung bypass charging. Yes, may bypass charging din itong 030 4G. For sure, alam nyo na to. So, para lang sa mga bago dito sa channel, pag naka-on ang bypass charging, hindi na dadaan sa battery yung power kapag naka-charge. Diretso na sa ibang components, kaya ibig sabihin, pwede nating magamit yung phone habang naka-charge nang hindi nag-aalala na baka masira yung battery. And mas less din yung heat. Now, feeling ko, bihira lang nating magagamit yung bypass charging since hindi naman lahat magdamagan kung maglaro ng games. At isa pa, hindi rin naman kasi madaling malobat yung phone. 5,000 mAh yung battery natin. At tulad nga ng sinabi ko kanina, power efficient yung chipset. Kaya nung nag-run ako ng PC Mark battery test, umabot ng almost 15 hours yung screen on time dito. Mas mataas pa rin yung nakuha natin sa Tecno Pova 5 na nakakuha ng more than 15 hours na SOT. So yun pa rin yung may best battery life under 10K na price. Pero take note na 6,000 mAh kasi yung battery nun. At di hamak na mas makapal din yung phone na yon. So overall, impressive para sa akin yung battery dito at mas impressive pa kapag sinama na yung charging speed. Sa ganitong price, mabilis na yung 33 watts. Dito, naka 45 watt fast charging tayo, so less than 1 hour lang din yung charging time from 0 to 100%. Okay, so next naman natin pag-usapan yung camera performance. Actually, ito rin kasi yung pinaka-pinagmamalaki ng Infinix dito dahil tulad sa 030 5G, naka 50 megapixel front-facing camera din to. Tapos yung mga camera sa likod ay isang 108 megapixel main shooter, tapos may kasamang dalawang 2 megapixel lens na hindi in-specify ng Infinix kung ano, so hindi rin tayo sure kung usable ba talaga. Anyway, ito yung mga kuha natin gamit ang main camera at maganda yung kuha. Sharp, buhay na buhay ang kulay, at detailed din, lalo na pag may proper lighting. Well, of course, kailangan pa rin nating i-manage yung expectations natin since under 10K phone nga lang to, so mahihirapan talaga kapag tricky yung lighting, at sa mga HDR shots, minsan overexposed kapag tirek ang sikat ng araw, pero most of the time, maganda yung kuha at pwedeng-pwede na pang social media. At ganun din yung selfie camera natin.
Kung makikita nyo dito, may katapat akong softbox. So maganda yung lighting at very detailed yung photo. Natural yung kulay. Impressive para sa ganitong klase ng phone. Of course, mahihirapan in low light conditions. Magiging soft yung kuha at ganun din kapag medyo marami na kayo sa frame. Pero ang kinaganda naman, tulad sa karamihan ng mga Infinix phones, meron din tong LED flash sa harap para mas gumanda yung kuha sa dilim. At eto na nga rin pala yung nighttime photos na nakuha ko. Alam naman natin na usually maganda ang resulta ng super night mode ng Infinix at ganun din dito. Maayos niyang nahahandle yung lighting, mas napapaliwanag yung photos at nami-minimize din yung noise. Pagdating naman sa videos, again, hanggang 2K ang kaya nitong i-record at sa totoo lang, details at sharpness, maganda rin yung kuha. Yes, hindi stable yung 2K videos nitong 030, pero una, wala namang ibang 10K phone na kayang kumuha ng stable 2K 30fps. At pangalawa, meron pa ngang mga phones na mas mahal dito pero hanggang 1080p lang ang kayang i-record. So kung tatanungin ako, thankful na lang talaga ako na nakakakuha tayo ng ganitong klase ng video sa ganitong kababang presyo. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera. Hanggang 2K 30fps din to. So halos same lang din yung masasabi ko dito. Hindi stable at 2K of course. Hindi ganun ka-sharp kumpara sa mga photos na nakuha natin kanina. At medyo pinapaputi rin tayo ng konti. But still, okay na okay pa rin sa akin. May autofocus. At masasabi ko na isa sa magagandang makukuha natin under 10K. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comment section kung pasado to sa inyo. Para naman sa iba pang mga features, haptic feedback natin as expected, hindi kagandahan so tinurn off ko na lang. Signal goods naman dito sa lugar namin. Video calls malinaw din. At pagdating naman sa software, naka Android 13 tayo so hopefully ma-upgrade na rin kaagad sa Android 14. Though walang official statement ang Infinix tungkol sa software support, so magkakaalaman na lang din next year kung may improve ba yung software support ng Infinix. Bloatwares hindi naman sobrang dami, so okay lang din sa akin since pwede rin namang i-uninstall at i-disable yung karamihan. Tapos andito rin yung mga special functions ng Infinix like floating windows, smart panel, at yung bagong magic ring na parang dynamic island ng iPhone. Okay, so available na itong Infinix 030 4G sa Lazada, Shopee, at TikTok Shop ng Infinix. Hindi ko lang alam kung meron na rin sa mga physical stores. Now, again, 9,999 pesos ang SRP. Yung sa akin, nabili ko lang for 8,999. Tapos, last time, nung 12/12 sale, mas mababa pa yung sale nila. So, sabihin na lang nating 8K plus yung promo price. Pros and cons, tapos balikan natin yung presyo. Para sa mga pros, sobrang solid ng display para sa isang entry-level phone. Aakalain mong 20-25K yung price kasi nga hindi naman common ang curved AMOLED screens sa mga budget phones. Yung picture quality maganda at panalo rin yung build dahil sa official IP rating, Gorilla Glass protection at magandang back panel. Hindi rin papahuli yung camera, good camera performance sa ganitong segment, naka-dual speakers, malaking RAM at storage, matagal malobat at mabilis mag-charge, at yung Helio G99 natin ay may good performance din. Hindi nga lang talaga para sa mga hardcore gamers. At dyan na rin mag-uumpisa yung mga cons natin. Kung hardcore gamer ka, gusto mo ng mataas na frame rates at mataas na graphic settings, I suggest na dagdagan mo pa yung budget mo para makabili ka ng mas malakas na phone dito, like for example, the Poco F5. Kasi sa 10K na budget, hindi talaga tayo makakapag-expect ng super gandang performance sa ngayon. Sakto lang for casual gaming and for day-to-day apps. At kung performance lang talaga yung habol mo sa phone, may mga phones na naka-Helio G99 din sa mas mababang price. Like for example, the Tecno Pova 5. Also, take note din na wala tayong micro SD card slot dito. Wala ring ultra-wide or macro, kahit pa triple camera setup yung nakalagay sa likod. Haptic feedback, again, tinurn off ko na lang. Tapos pagdating sa software updates, wala pa rin akong balita kung hanggang kailan. Now, balik tayo sa presyo. Sulit ba itong Infinix 030 4G? Well, feeling ko naman maraming a-agree sa inyo na yes, sobrang panalo ng phone na to bilang isang budget all-around phone. Hindi siya nag-focus sa gaming, pero susulitin niya yung 10K mo sa halos lahat ng aspeto or 8K plus kung meron ngang promo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan nyo to pwedeng mabili nasa description. Para sa mga best smartphones ng 2023, click nyo lang to. Pinakamalakas na Android gaming phone ngayon, click nyo to. At again, kita-kits tayo live sa December 23, 6 PM.
Just tap in.